the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you today, seeking your guidance and blessing. Grant wisdom, strength, and patience to our teachers, host, and technical team. Inspire them to lead and serve with excellence and dedication. Bless our audiences with open minds, kind hearts, and a desire to grow each day. May everything we do through CSBN Portal be done with unity and for the glory of God. Keep us faithful, humble, and joyful in our work. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. So welcome again to another episode of Let God's Word Guide Us. And for this episode, I have chosen a passage from the Old Testament, or what is also known as the Hebrew Bible. This verse is taken from the book of Sirach, chapter 35, verse 16. Sirach, by the way, is a sage or a wise person, a learned individual belonging to the second BCE, before the Common Era. So let me read to you that verse that I have chosen, again from the 35th chapter, verse 16. The one who serves God wholeheartedly will be heard. His petition will reach the clouds. So what do we have here? No? So I would like to connect this with the basic or the essential question that is mostly asked by people who pray. Sometimes we hear the question, why does not God answer my prayer? Bakit yung pinagdarasal ko parang hindi niya dinidinig? Okay. So, the sacred scripture, the one that I read, may provide us a clue or an answer to that question. The usual answer kasi ng iba is, if God is being requested by someone, pwedeng sagot niya kasi yes, no, or wait. That's the usual answer, no? Pero the book of Sirach gives us a deeper answer to the question. Bakit hindi dinidinig ang aking prayer, no? Bakit yung panalangin ko, yung novena ko, yung mga hinihingi ko kay Lord, ang tagal-tagal na ayaw niyang ibigay? Then, we go to the verse 16 of Sirach 35. Sabi kasi dito, the one who serves God wholeheartedly will be heard. His petition will reach the clouds. So ang tanong, yung nagdadasal ba is a wholehearted believer of God? Doon tayo magkakatalo ngayon. Kasi everybody prays, most people pray, of course some may not claim that they are praying, pero yung ibang nagdadasal na hindi wholehearted yung kanilang prayer, hindi wholehearted yung kanilang paninilbihan, according to what we have read, mahinang klaseng prayer yon. Ang malakas na prayer is the prayer of a wholehearted servant of God.
Yan. So ito yung mga tao na grabe ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. That when they pray, yung petition nila will reach the clouds. So the next time when you ask yourself, bakit hindi dinidinig ni Lord yung prayer ko? Tanungin mo yung sarili mo. Is your service and faith to God wholehearted? Baka naman kasi 50-50 lang ang paniniwala mo. Baka naman kasi yung panlilingkod mo sa Diyos kung kailan mo lang siya kailangan. So let me give you an example of a person na wholehearted yung kanyang paglilingkod. And I was so blessed to have seen this person when she was still alive. I'm talking with no other than what is now known or who is now known as Saint Teresa of Calcutta. I saw her when she was alive. And meron siyang nun na treasure ng community nila who told us yung anecdote na there was once doon sa hospice na kanilang paglilingkuran, ang dami nilang pinapakain. Wala na silang bigas, wala na silang ipapakain the next morning. Pang dinner na lang, tapos wala nang laman yung bodega. And that yung madring yon ng Missionaries of Charity, lumapit kay Saint Teresa of Calcutta, Mother Teresa, we do not have rice for tomorrow's breakfast. Ang sabi lang ni Mother Teresa sa kanya, kasi Mother Teresa was then praying sa chapel, God will provide. Walang worry sa face niya, very calm, God will provide. And the rest is history. The next morning at 3 o'clock in the morning, may nag-doorbell doon sa hospice na yon. At pag doorbell, syempre, sino ang magsasagot sa doorbell? Yung madring hindi nakatulog. Bakit siya hindi nakatulog? Kasi siya in charge sa bodega at alam niyang wala na siyang ipapakain sa breakfast. Lo and behold, when she opened the gate, a military person, an officer, was asking, is this the address of the Mother Teresa of Calcutta? Sabi ng madring treasurer, yes. Sabi niya, I have here 6 military trucks full of rice to be donated to Mother Teresa of Calcutta. And that's it. Yung nun, the madre, was bursting with joy and tears. Tumakbo siya kay Mother Teresa at sinabi, Mother, we have rice, we have rice. Sabi lang sa kanya ni Saint Teresa of Calcutta, Mother Teresa, you see, I told you, God will provide. So we have an example of a person. I have given you an example of a person whose belief and prayer and service is wholehearted. Kaya the next time you question God regarding kung nakikinig ba siya sa prayer mo, ang tanungin mo yung sarili mo. Ikaw ba wholehearted ang faith mo at yung paglilingkod mo sa Diyos? Kasi kung hilaw yung faith at yung paglilingkod mo sa Diyos, then that answers why your prayer is not heard. Because your faith and your service to God is lacking. So I hope you have learned something, and let's continue to be guided by the Holy Spirit and let God's Word guide us.
Isang mapagpalang araw po sa ating mga kalakbay, sa ating mga sa community ng Colegio de San Bartolome de Novaliches. At sa inyo pong lahat, isang magandang araw. Araw ba? Araw. Mabuti, maganda, ano pa? Yung kabutihan. 'Di ba? Pasasalamat. Mapasasalamat, 'yon. Kasi napaka-ganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Yung pamilya ko, pananampalataya ko, faith as gratitude. Yan yung values, no? Yung values doon. Sige. Sa bawat dasal, sa bawat yakap, sa bawat simpleng salamat, ang pamilya ang unang guro ng pananampalataya. Pero paano nga ba naipapasa ang pananampalataya bilang pasasalamat sa Diyos? Mga listeners namin po ngayon, nakatutok po ngayon, pag-uusapan po natin kung paano ang pamilya ay may malaking papel sa ating pananampalataya bilang tanda ng pasasalamat sa Diyos. Tara, samahan niyo kami. Yan. So, ngayon, kasama natin ang ating mga kalakbay, ang ating mga pamilya dito sa Colegio de San Bartolome de Novaliches. At ang ganda ng kasuotan natin, napapasa, di ba? Yes. Pare-parehas na. Ganda ng mga blue centurions. Yan. Bakit blue? Kasi the symbol of our Lady. Yan. Patroness natin si Nuestra Señora de Candelaria. Tapos ngayon, kasabay pa natin yung the month of the Holy Rosary, and then our Mother ng Radyo Maria. Yes. No, 'di ba? So, bakit centurions? Kasi yan po yung the heart of a centurion. Yes. Yan. Okay, sige ngayon, ano kaya pag-usapan natin doon sa ating topic, yung pananampalataya, no? Pamilya ko, pananampalataya ko, yung sign of gratitude. Sige, pag-usapan natin yung totoong buhay. So, faith as a gratitude. So, sa panalangin. So, isang halimbawa po ay kapag ako nagdarasal ako sa Diyos na gabayan ako sa mga exams, sa mga FQA, at nakakaraos naman po at hindi naman siya failing grade, hindi naman din siya yung sobrang accelerated. So, pasado po, and yun, I'm very thankful for that blessing, no, through prayer. Yes. Okay, sige. Jake, meron ba? Sa akin naman po, sa tuwing nananalangin ako sa ating Panginoong Hesukristo, ang madalas kong laging pinapanalangin ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan, pagkakaroon ng lusog ng katawan, at ang syempre, tibay ng pananampalataya ko sa Panginoon. Hindi lamang ito yung sa physical, pati na rin sa mental at spiritual. Sa tuwing nananalangin ako, ito yung mga bagay na gusto kong magkaroon ako. Ito'y binibigay sa akin ng Panginoon sa madaming iba't ibang paraan. Sa mga paraan na like, binibigyan ako ng mga challenges na ito yung mga nagpapalakas sa akin. Tulad ng pagkakaroon ng mga busy schedules, binibigyan ako ng Panginoon ng lakas at ganun na rin aral sa sarili ko na ay dapat pala magkaroon ako ng time schedule ko sa sarili ko na dapat etong unahin ko, etong huli ko at ganun po. Okay, so base doon sa mga kwento nyo at yung kwento kanina nung na-share ni Sir Paul about kay Mother Teresa of Calcutta. So, it seems that yung yung Panginoon, no? Na hindi natin alam, yun yung sinasabi, pag nag-pray ka without ceasing, dapat pag nag-pray ka, 100% na talagang alam mong sasagutin ka ng Panginoon. Kasi Yes. nakasulat naman po yan doon sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Di ba? Sinasabi nga doon na, call to me and I will answer you. Yan. So,
Katulad yung kay Mother Teresa, ang hiningin niya, yung nagwo-worry sila about yung ano po, yung wala silang bigas na supply na ipapakain, pero talagang nakaasa si Mother Teresa sa Panginoon na hindi siya bibigyan hope without ano po, yung hindi siya binigo, no, nang nanalangin siya. So ganun din po 'yon kasi yung yan tinuturo ni Jesus doon sa tinuro niyang dasal. Di ba, pag tinuro niya dasal, Our Father, who art in heaven, hallowed be your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ito po yung turo niya. Give us this day our daily bread. Ibig sabihin, maghihiling tayo sa Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Huwag tayong humingi yung talagang sobra-sobra kung ano yung pangangailangan natin. That's why some of us, may napofrustrate, sasabihin, di naman dinidinig ng Diyos ang aking panalangin. Opo, madami nga pong ganun. Oh, kasi ano ba yung dinasal mo? Ang tanong doon, paano ka naghingi sa Kanya? Paano ka humingi? Kasi baka humingi ka na sobra. Sabi nga ni Jesus, give us this day our daily bread. Yun. So, that's a reflection. Pag humingi tayo, kung ano yung kailangan natin na essential natin sa pang-araw-araw. And that's basically, sinabi mo kanina, Jake, yung prayer natin, good health, very important po yun. Yung safety natin, noon, pangalawa. Tapos, siyempre, yung mga kakainin natin. Kasi hindi natin alam na, sabi pa nga na, mas marami tayong ang pambili, pero paano kung wala na tayong bibilhin? Diba? So, kung titingnan po natin, all of that, all of those, is a blessing. So, ganoon. Dapat yun po sinasabi, dapat doon na-instill yun. Nagpapasalamat tayo sa mga bagay-bagay, pagising lang po natin. Di ba? Kaya masarap yung pakiramdam kung marunong ka magpasalamat. Ayan. Sige. Sige, Lance. Ano pa pwedeng natin Nilayan. kwentuhan? So, maganda rin po sigurong pag nilayan natin is yung saying ni Padre Pio, no? Pray, hope, and don't worry, no? So, magdasal po tayo, magkaroon ng pag-asa at huwag mangamba. Yun. Maganda po yung sinabi kay Padre Pio. Yes. Yan, akmang-akma din this year because the year of hope. Jubilee of Hope. Jubilee of Hope. So, hope does not disappoint. Best none Yan. do it. No? Sige. Jake, ano pa? Balik lang po ako dun sa sinabi po ni Sir Perry nga kanina, no? Talagang na-touch lang po ako talaga na dun sa part na pagkakaroon natin ng pagpapasalamat. Pag nagpapasalamat tayo, dapat syempre maging bukas tayo. Dapat galing talaga to sa puso natin at sa spiritual natin. Maaari din tayo magpasalamat sa maraming bagay. Hindi lang to sa pagkakaroon natin ng lusog ng katawan, ng talino. Pwede na rin sa pagkakaroon ng pasalamat na sa mga maliliit na bagay na binibigay sa atin. Tulad na lang ng halimbawa, nabigyan ka ng tubig or simpleng biscuit. Talagang kailangan pasalamat na tayo dahil kasi yun ay biyaya sa atin ng Panginoon. Ang ganda nun, Jake. So, batay din sa no? Tinuturo po yan sa Catechism of the Catholic Church, no? Nag-i-start po yon sa family, no? Ang pamilya ay tinatawag na domestic church. Ang ibig sabihin, dito unang natututunan natin. Natututo tayo ng ating pananampalataya. So, yun nga po, yung kung sanay tayo magpasalamat. Sabi pa nga, bigger things comes from small beginnings. Yan. So, kung mga bagay-bagay na tatanggap natin araw-araw, marunong tayo magpasalamat, so, matutuwa sa atin ang Diyos na siya yung mga nagtagapagbigay ng mga biyaya, no? So, kaya sabi nga dito sa letter of St. Paul to the Colossians chapter 3 verse 17, sabi niya, do everything in the name of the Lord Jesus, no? Giving thanks to God. To God. Yan. So, talagang wala tayo dapat worry kung talagang marunong tayong mag-appreciate. Kasi sign of appreciation, di ba? Yung pagpapasalamat, binibigyan mo ng value.
Di ba? Gratitude. Gratitude. Kaya nga, ang expression, minsan yung nagsisimba tayo. Di ba? Yun. So, ngayon, basahin nyo yung Jake and Lance, yung essential question para makita natin yung kasagutan ng ating mga viewers po. So, 2, 3. How does my family's way of living and sharing faith help me grow in gratitude to God? Okay, so bago tayo magtapos, sabayan nyo kami sa isang maikling panalangin ng pasasalamat. Okay? Yan. Panginoon, salamat sa aming pamilya. Salamat sa pananampalatayang aming natutunan. Naway patuloy kaming maging ilaw ng pag-asa sa aming tahanan. Amen. Hanggang sa susunod, ang pananampalataya ay buhay at ang pamilya ang unang hakbang. Paalam! Thank you po. Good morning, and we're back to our third segment, Matters That We Need to Ponder. And today, our theme is Positive Parenting, Guiding with Love and Not Fear. So this is our time to pause and reflect about our parenting styles na sana ay mas nagiging positive para matutulungan natin yung ating mga anak, mga pamangkin, at kung sino pang yung mga guardians natin ngayon sa ating school, matutulungan natin ang ating mga learners to be more mindful of their actions. Ayan. And to share something about this theme, we have invited two PCB members. So, palakpakan po natin si Ma'am Luz Wiminda Sistona, our PCB President, and si Ma'am Karen Liwanag, our Grade 3 PCB Representative. Hello po. Ayan. Sige po. So, pwede po muna tayong bumati. Hello po, good morning po sa ating lahat. Good morning.
Mamaya na po. Good morning po sa ating lahat, sa mga Centurions, magandang umaga. Ayan, magandang umaga din po sa ating mga kalakbay. Ayan, so baka may gusto po kayong i-shout out, specifically yung mga learners ninyo sa school, para naman matuwa sila. Ako po, shout out po sa PCB family at sa mga nanay po, guardian, at sa lahat po naman nakaalalay na mga may anak dito sa CSBN. Ayan, si Ma'am Karen. Shout out sa grade 3. Ayan, hello. Ayan. So, salamat po sa inyong pagdalo at pagbibigay ng oras sa amin. Ayan, so ready na po ba tayo? Yes, ma'am. Sige, so for our first... Tamang ka ba? Hindi, okay lang po yan. Parang ano lang to, kwentuhan na may mapupulot yung ating mga audience. Ayan. So, para sa ating unang tanong, ano ang ibig sabihin ng guiding with love, not fear, para sa inyo bilang isang magulang? Para po sa akin, sorry. Para po sa akin, ang guiding with love, not fear, ibig sabihin ay tinuturoan natin ang mga anak sa maayos at mapagmahal na paraan. Hindi kailangan matakot ang mga bata para matuto sila. Mas natututo po silang mahal at nararamdaman nila kung sila ay kakausapin ng maayos na may kasamang disiplina. Yun lang po. Opo, parang yung tinatawag nating firm kindness, kumbaga na parang pinapakita natin na mahal natin sila, pero dapat ay parang may authority pa rin tayo para hindi mawawala yung disiplina sa kanila. Ayan. Ma'am Karen, do you want to add something else? Okay na po. Ayan, mukhang mag-agree si Ma'am Karen sa mga sasabihin din ni Ma'am Luz. Ayan, sige. So, sa sunod po nating tanong, sabi niyo po, kailangan ipakita ng mga magulang yung pagmamahal nila nang may kasamang disiplina para mas matututo yung ating mga learners kung paano nila i-regulate yung kanilang mga actions and behaviors. Sorry. So, paano po maipapakita ng mga magulang ang pagmamahal habang nagpapatupad pa rin ng mga alituntunin at yung disiplina sa bahay? May mga specific actions po ba kayo na ginagawa para positive parenting pa rin? Kumbaga may kindness with firm and authority pa rin. Pwede naman po tayong maging firm. Sorry. Pwede naman po tayong maging firm pero gentle. Halimbawa po, kapag may maling ginawa ang bata, kausapin muna natin ng mahinahon at saka natin ipaliwanag kung bakit mali at ano ang dapat nilang gawin. Siyempre po, papaliwanagan natin sila ng maayos. Halimbawa po, meron siyang isang bagay na ginawa. Kailangan na ipaliwanag natin sa kanya ng may kasamang pagmamahal para po maunawaan at maintindihan nila na hindi po kailangan dapat mauna tayong magalit na agad sa kanila. Kailangan po ipaliwanag natin ng maayos na samahan natin ng pangunawa at may kasama pa rin pong pagdisiplina. Kumbaga, kailangan po talaga ma-process natin sa kanila ano ba yung mali nilang ginawa, bakit tayo nagalit, o bakit mali Yes. yung ginawa nila. Opo. Especially now, yung mga kids, mas kailangan mo i-detail sa kanila bakit mo sila pinagsasabihan. Bakit kailangan na pagalitan sila? Ano yung consequence ng ginawa nila? So parang for me, ngayon, yung generations nila ngayon, mas kailangang ipaintindi sa kanila na itong maling ginawa mo, ito yung kalalabasan. Hindi kagaya before, way back ma'am, sa atin, ng time natin. Pag tumaas na yung patpat ng magulang, nanginginig na tayo. Ngayon, kahit lumalabas na yung litid mo sa leeg, ang mga bata, they don't mind it. So, they need explanation. Yun. Kailangan logical yung Yes. pagkapaliwanag sa Yes. kanila para mas maintindihan nila bakit mali yun, ano bang ginawa ko. Ganun sila talaga ngayon. Tama po. Ayan. So, paano po natin mapapanatili yung maayos na paghawak sa kanilang emosyon? Kasi as parents and as teachers din po, mahalaga na i-guide natin sila how to regulate their emotions, how to help them be more mindful of their actions. Paano po natin yun magagawa? Lalo na kapag, syempre tayo, tao lang din, nararamdaman natin yung inis at pagod talaga. So, how do we help them na
kontrolin yung emotions natin. At the same time, tayo rin, nakokontrol natin yung emotions natin. Sa akin po, ang experience ko talaga dito, yung parang ang daling umakyat ng dugo sa ulo ko. Siguro po dahil naha-high blood na dahil sa, iba na nga po yung ng mga bata ngayon. Pero, hindi nga, kailangan pa rin po, nandyan pa rin yung pagdisiplina, yung mga ganyang talagang may time din tayo na narunong tayong mainis, mapagod, pero bandang huli po, hindi natin pwedeng gamitin sa kanila yung pagod at inis eh. Talagang kailangan nating ipadama sa kanila yung pagmamahal para kung halimbawa may mali sila, kaya nating ituro sa kanila ng maayos na ganito ang gawin nyo. Kasi talagang ibang-iba na po ang mga bata ngayon, hindi katulad ng bata nung araw. Opo, tama. Pero siguro as adults, tayo din talaga yung mas nakakaalam kung paano kontrolin yung emotion. So, mas kaya nating pigilan yung inis na hindi maibuntong sa mga bata. Oo. Ma'am Karen, do you want to add something else? Ayan. So, agree din si Ma'am Karen kay Ma'am. Okay, sige. Ayan. So, para naman po sa ating huling tanong, paano kaya, syempre alam natin na yung mga bata, natututo talaga silang umpisa sa bahay. And when their worlds become bigger, syempre mas marami silang exposure sa school, sa peers nila, sa mga teachers. Sa tingin niyo po kayo, ano po yung, paano kami makakatulong bilang paaralan at mga guro sa pagsulong ng positive parenting? Paano namin kayo matutulungan bilang mga parents to handle or to implement yung positive parenting na tinatawag? Sa akin po, malaking tulong po kapag nagtutulungan ng school at mga magulang. Pwede sila mag-organize ng seminars o parenting talks tulad nitong portal natin. Para mas ma-educate ang parents, maganda rin kung may open communication sa pagitan ng teachers at parents para pare-pareho po nilang matutulungan ang bata sa learning at behavior. Tama. Okay. Ma'am Karen? Malaking bagay kasi yung mga bata nasa school, mas mahaba yung oras nila na na-spend dito. So most of the time talaga, or mostly, merong ugali yung mga kids na iba sa bahay, iba sa school. Especially kung surrounded na sila ng mga friends, ng mga classmates. So, para sa akin, ang pinakamalaking naibibigay ng paaralan or ng school na tulong is tulungan kami sa pagdidisiplina. And I guess, nagagawa ng CSBN yun sa mga bata. Kasi, hindi naman kami siguro mag-enroll dito na ma'am, ng paulit-ulit kung hindi nila nagagawa. Hindi kayo magtatagal kung hindi po aligned yung And then, principles ng school and ako ng talaga, parents. ang pinaka-ano ko is yung God-fearing na lumalaki yung bata. Na alam nila na God was there, they believe in God, as time goes by pa sa kanila. Yes. Yun. Yes. Tsaka napapansin ko, parang mas takot yung bata na mga bata sa amin, sa mga teacher kaysa sa bahay. Mas Yun po. nakikinig. Opo. Oo. Pag sinabi kong, tinatawag ko po yung apo ko, like ko po. May sasabihin ako, hindi ako pinapansin. Pero pagka po sinabi ko, isusumbong kita kay ganito, kay ma'am, kay sir, doon, nakakaano po Saka siya. kahit pag tinuturuan sa bahay, sasabihin, hindi nga yan ang sinabi ni teacher. Ito nga yun daw yung proper Hindi way. naniniwala sa magulang. Parang, okay, sige, ito yung sinabi ni teacher. Pati tuloy kaming magulang, ito pala yung dapat kasi sabi ni teacher. Oo, kaya din sa part ng mga teachers, dapat din talaga, mas maging mindful kami dun sa mga actions na pinapakita namin. Kasi nga, yun nga, sabi niyo nga ma'am, mas mahaba yung oras nila dito. So parang, syempre, nakaka-impluwensya din yung relationship nila dun sa teachers and sa peers nila. Ayan. So maraming salamat po. Dako na po tayo sa ating fact or myth. Ayan, mukhang naganda na sila ma'am dito eh. Sure na ako dito. Ayan. So, kahit maikling explanation lang po, okay lang. Kasi may mga natakal na rin naman tayo dun sa unang part natin. So, para sa ating unang fact or myth, ang batang pinalaki sa lambing ay lalaki raw na mahina o spoiled. Ayan. Hintayin po muna nating sumagot ang ating mga learners. Ayan. Sige. Ano po ang inyong opinion dito? Fact or myth?
Myth. Myth. Okay, so hindi, kung pinalaki sa lambing, hindi lalaki na mahina o spoiled. Okay. May short explanation po ba kayo? Ang lambing ay hindi nagpapahina. Sa katunayan po, tumutulong ito para sa emotionally strong ng bata. Kahit pinalaki sila sa pagmamahal, mas nagiging confident at nagiging respectful sila. Tama, meron tayong tinatawag na EQ or emotional quotient, 'di ba? So, ano din 'yun, it's a kind of intelligence na kung paano sila makihalubilo sa ibang tao. Ayan. So, that is a myth. Okay. So, para sa sunod nating statement, walang oras ang mga magulang, pero sapat na ang pagkain at edukasyon. Meet pa rin. Myth. Yeah. Okay. Kasi Bakit po? for me, kahit gaano tayo ka-busy as parents, kahit gaano tayo ka-struggle every day sa work or sa households natin, dapat meron pa rin tayong oras sa kanila. Importante yun eh. Lalo ngayon, napaka-importante na nakikita natin kung anong ginagawa nila. Kasi masyado na silang exposed sa computer, sa mga online Opo. games. So, mas importante na nagagabayan natin sila. May oras pa rin talaga. Importante yun talaga sa mga bata. Tama. So, walang oras ang mga magulang. That is a myth. And para sa ating huling statement, hindi kailangang humingi ng sorry ang magulang dahil mas matanda sila. Ayan, medyo nakaka-relate ako dito sa magulang ko. Napaka-old school na ano. Ayan. So, wala daw karapatan na humingi ng or mag-apologize. Para sa Naniniwala akin, po ba kayo dito? bilang nanay, meet pa rin. Kasi, napaka-old school na noon nung hindi mo paghingi ng sorry kung nagkamali ka. Walang perpektong magulang. Walang pagpapalaki ng tama. Bawat tao, kahit presidente nga nagkakamali. Magulang pa. So, for me, hindi ka bawasan sa pagiging magulang ang paghingi ng sorry. Maghalaga yon na makita ng bata na humihingi tayo ng sorry kasi malalaman nila on their own na kailangan kong magpakumbaba kung nagkamali ako. Kailangan kong magpakumbaba kung sa tingin ko, mali ang nagawa ko sa'yo, mali ang nagawa ko sa kapwa ko. Kumbaga So, modeling. Yes, po. importante yun. Hindi na natin kailangan na, nanay ako, kailangan ako masusunod. Walang ganun. Ngayon, hindi na ganun ang ano nating ang approach dapat sa mga bata ngayon. Iba na, iba yung henerasyon nila. Paulit-ulit akong sasabihin yon, ma'am, di ba? Yes, totoo po yun. Totoo po yun talaga. Hindi ko nanay tayo na yung matapang, tayo na yung... Kasi ang bata kasi nakikita nila kung paano. Kasi pag hindi rin maganda ang approach mo sa kanila, hindi rin kasi... Makukuha ng bata. Posibleng makuha nila. Pero siguro naman kung gagamitan natin ng magandang salita na may kasamang pagkumbaba at lalong-lalo ang pagmamahal, madali nilang matututunan at mauunawaan kung ano yung gusto natin mangyari sa kanila. Okay. Kasi lahat naman talaga ng magulang, ang number one talaga, lahat ng magulang, lagi nilang inuuna, lalo sa pagdadasal, ang kapakanan ng ating mga anak, na mapabuti sila. Yun lang po. Okay, maraming salamat po sa pagdalo at pagbigay ng oras sa amin. And maraming salamat din po sa maraming impormasyon at mga tips kung paano mapakita yung positive parenting sa ating mga kapwa parents, guardians, and mas matulungan natin yung ating mga learners. Ayan. So muli, maraming salamat po and paalam. Magkita-kita po tayo sa fourth segment. Salamat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for guiding us throughout today's program. We are grateful for the lessons shared and the efforts of everyone involved. Help us apply what we have learned in today's CSBN Portal program. Everything we learned today, we offer to you for the glory of God. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.